Ka-Express, Gilas, Pilipinas, handa ng ilugmok sa sulok ang Australia. At sa darating na FIBA window, kompleto na ang Youth Brigade ng Pilipinas, isang kombinasyon ng youth, height, skill, confidence at rich international experience na inaasahang aabot sa peak performance laban sa mga pinakamalalakas na koponan sa rehiyon tulad ng Australia. Ang core ng bagong Gilas Youth Brigade ay binubuo ni Kai Sotto, AJ Edu, Brenton Malura Brown, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Carl Tamayo, mga manlalaro na magkakasama sa national setup sa loob ng halos 2 taon at nag-develop ng matatag na chemistry sa ilalim ng coaching system ng Gilas. At sino-sino ba sila at bakit malaking bagay ito sa basketball ng Pilipinas? Kai Sotto, ang towering big man na magbibigay height at rim presence, bahagi ng Gilas pool at simbolo ng long-term plan ng Pilipinas sa international stage. AJ Edu, isang malakas na big man who brings shot blocking ability at interior physicality, critical sa depensa. Brenton Malura Brown, bagong local eligible big na nagdagdag ng size at versatility sa frontline ng Gilas. Dwight Ramos, seasoned international guard wing na mahusay sa perimeter shooting at playmaking. Kevin Kiambao, versatile forward na may scoring, rebounding at playmaking na naglalaro na sa professional league abroad kaya may exposure sa iba't ibang estilo ng laro. Carl Tamayo, stretch big with international experience, nagdadala ng scoring at rebounding threat habang nagbibigay flexibility sa rotation. Ang kombinasyon ng mga ito ay hindi lamang youthful energy, ito ay well-rounded playing styles na may international exposure at team chemistry, isang bagay na hindi biglaan lang nabuo, kundi bunga ng magkakasamang trabaho ng halos 2 taon sa Gilas program. Well, strategically, ang Youth Brigade na ito ay nagbibigay ng balance sa lineup, height with rim protection, wings na marunong umiscore at magdepensa, at versatility sa front court na pwedeng mag-switch sa depensa o mag-create sa opensa. Ito ay malaking upgrade kung ikokompara sa traditional na roster ng Pilipinas na kadalasan ay mas reliant sa perimeter play at veteran leadership lamang. Dahil dito, inaasahang mag-peak ang performance ng Gilas Youth Brigade sa mga susunod na laban kontra Australia at New Zealand. Mga teams na dati dominado sa rehiyon. Ngayon, may ganitong kombinasyon ng youth, less skill, less experience. Hindi na basta underdog ang Gilas. At tatalakayin natin kung paano specifically nag-a-adjust ang Gilas game plan para i-maximize ang strength nito laban sa Australia at iba pang Asia-Oceania rivals. Gilas handa ng ilugmok sa sulok ang Australia at sa paparating na FIBA window, malinaw kung bakit tumataas ang kumpiyansa sa kampo ng Pilipinas. Kompleto na ang Youth Brigade ng Gilas, pinangungunahan ng pangalan na matagal ng sentro ng international scouting at game planning, Kai Sotto. At kasama niya sina AJ Edu, Brenton Malura Brown, QMB, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Isang core na hindi basta binuo, kundi hinubog sa los ng halos 2 taon ng magkakasama sa international exposure. Hindi ito ordinaryong lineup ng kabataan, ito ay isang bihirang kombinasyon ng youth, skill, height, confidence at rich international experience. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming FIBA cycles, ang Pilipinas ay may batang core na hindi lang potensyal ang dala, kundi game-ready maturity. Ang dating future lineup ay unti-unti nang nagiging present threat. Sa center ng Youth Brigade ay si Kai, ang natural anchor ng Gilas sa loob, at sa bawat laban na kanyang nilalaro sa national team setup, mas nagiging malinaw ang kanyang papel, hindi lang bilang scorer o rim protector, kundi bilang stabilizer ng buong sistema. Ang kanyang presensya ay nagbibigay lakas ng loob sa buong lineup, dahilan para mas aggressive ang depensa at mas structured ang opensa. Kasama niya sa frontline, sina AJ Edu at QMB, 2 bigs na nagdagdag ng physicality, rebounding at defensive versatility. Sa halip na umasa lang sa isang sentro, may lalim na ngayon ang Gilas sa loob, isang mahalagang elemento laban sa Australia na kilala sa lakas at pisikalan. Ang dating mismatch sa size ay unti-unting nabubura. Sa wing at backcourt, andyan sina Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Carl Tamayo, 3 manlalaro na may sapat na international exposure para hindi matinag sa malalaking laban. Si Dwight, ang steady presence na kayang maglaro sa parehong ends ng floor. Si KQ, ang modern forward na may size at skill
para makipagsabayan sa athletic defenders. Si Carl naman ang nagbibigay spacing at scoring punch na critical sa half-court sets. Ang pinakamahalagang aspeto ng grupong ito ay ang chemistry. Hindi ito line-up na pinagsama lang ilang linggo bago ang window. Halos 2 taon na sila magkakasama sa iba't ibang Gilas programs, tune-up games at international competitions. Alam na nila ang galaw ng isa't isa, alam na nila ang sistema, at alam na nila kung paano mag-adjust sa high-pressure situations. At dahil dito, inaasahang mag-peak ang Youth Brigade ng Gilas sa laban kontra Australia. Hindi dahil mas bata sila, kundi dahil nasa tamang yugto na sila ng development, sapat ang karanasan, buo ang tiwala sa sistema, at malinaw ang roles. Hindi na ito Gilas na naghanap ng identity. Ito ay Gilas na handang makipagsabayan, magdikta, at magpumilit hanggang dulo. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi na lang nakaangkla sa talento, kundi sa structure na nabuo sa loob ng halos 2 taon ng magkakasama ng paglaro sa international stage. Dito nagsisimulang lumitaw ang edge ng Gilas. Unang-una sa frontline matchup, hindi na dihado ang Gilas sa pisikalan. Sa presensya ni Kai, kasama sina AJ Edo at QMB, may kakayahan ang Gilas na ipantay ang rebounding at rim protection laban sa Australia. Hindi na pwedeng umasa ang kalaban sa automatic inside advantage, sa halip mapipilitan silang mag-adjust sa spacing at shot selection, isang sitwasyong pabor sa mas disiplinadong depensa ng Gilas. Sa defensive scheme, mas nagiging aggressive ang perimeter pressure dahil may tiwala sa backline support. Ang mga guards at wings ng Gilas ay pwedeng mag-commit sa on-ball defense na hindi agad nag-overhelp. Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago kumpara sa mga nakaraang taon, kung saan madalas ay napipilitang umatras ang depensa para protektahan ang loob. So ngayon, mas buo ang rotations at mas kontrolado ang pace. Sa opensa, malinaw ang identity ng Gilas, balance at patient. Ang presensya ni Kai sa loob ay nagbubukas ng space para kina Dwight, QMB at Carl sa labas. Kapag nag-collapse ang depensa ng Australia, mabilis ang ball movement at mas mataas ang kalidad ng shots. Hindi na kailangan ng hero ball, mas importante ang tamang basa sa bawat possession. Isa ring critical na factor ay ang mental readiness ng Youth Brigade. Dahil sa rich international experience, hindi na sila madaling mataranta sa runs ng kalaban. Sanay na sila sa physical play, hostile environments at mabilis na adjustments. Ito ang dahilan kung bakit inaasahang magpipik ang grupong ito. Nasa tamang halo na ang youth at maturity. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.